Pumayag siya magpa-DNA test. Lumingon si Mariala para tingnan si Peter. Pag lumabas ang resulta kahit ano paman, kailangan mo tanggapin. Nagkibit balikat si Peter. Simula nung sinigawan ni Amor ang dalawang bata sa Michelin restaurant at nagsaboy ng kape sa ibang tao. Hindi na magandang kutob niya tungkol kay Amor. Narinig niyang nanay niya nagkakwento tungkol sa tita niyang si Rebecca. Dahil sa pagpapalaki kay Rebecca, ang anak niya hindi naman siguro uncivilized. Pero kung ganun nga, tulad ng sinabi ng nanay niya, pag lumabas ng resulta ng DNA at nagkumpirma ito, magiging pinsan niya na si Amor, kahit na ayaw niya pa rin dito. Anong nalaman mo tungkol sa designer na si Vera? Gumalaw ang mata ni Peter. Oo, siya ang luxury jewelry designer na ang pangalan ay Isabella Taylor. Meron siyang kaugnayan kay Mr. McBride. Nagdilim ang mga mata ni Mariala. Siya yun? Sinabi sa kanya ni Amor na meron siyang stepsister na ang pangalan ay Isabella na nakipagtulungan kay Miss Argente para i-frame siya. Ibig sabihin na itong nasa likod ng lahat ng drama online at siya yung girlfriend ni Almaro McBride. Nag-isip ng malalim si Mariala at nag-iba ang kanyang ekspresyon. Kahit ang mga McBride ay hindi maaapi ang mga Delorja. Ang mga batay nagising ng maaga para mag-ayos dahil bibisitahin nilang kanilang lolo sa McBride family estate. Masayang masaya sila. Si Theodore ay nag-contact pa sa school para lumiban ng 2 araw. Buhat ni Almaro si Diana papunta sa sakyan habang si Asher ay naglalakad sa likod ni Sam. Hawak ang bag niya at ni Diana. Iniwan ni Almaro si Diana sa backseat at lumingon para tingnan si Isabella at Theodore na paparating. Tumatakbo si Theodore. Hindi pa siya nakakabisita sa family estate. Tanging si Diana at Asher pa lamang ang nakakapunta doon. Nang makita siyang naglalakad ng mabagal, pinagmadali siya ni Theodore. Mami, bilis! Ayaw ni Isabel ang pumunta pero hindi niya pwedeng iwan sila dahil gusto ng mga bata. Nauna sumakay si Theodore sa sasakyan para umupo kasama si Asher at Diana. Nagdikit-dikit ang ulo nila at tumawa. Mami, upo ka sa kabila kasama si Daddy. Hindi nakaimik si Isabella. Sumakay siya sa sasakyan. Nilagay ang kanyang sunglasses at ipinasok ng 2 niyang kamay sa bulsa ng kanyang coat. Nakaupo si Almaro sa tabi niya. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito masyadong nagsasalita simula kagabi. Bumalik sa dating Almarong tahimik. Tumingin si Isabella sa labas ng bintana. Biglang parang hindi siya sanay sa ganito at hindi mapakali. Pero hindi ba't mas maganda ang ganong relasyon? Nandun na sila para sa mga bata at hindi pakikialaman ang buhay ng isa't isa. Pagtapos ng 1 taon, kaya na niyang. Nang maisip kung gaano kakomportable ang mga bata sa piling ni Almaro ngayon, naguluhan siya. Nang makarating sila sa state, nagpark ang sasakyan sa labas ng pito at lumabas ang butler para salubungin sila. Hello, Mr. Robinson! Magalang na sabi nila Diana at Asher. Ang matandang butler ay tumawat may naisa nang sabihin nang makita niya si Almaro na naglalakad kasama isang babae at isa pang bata. Napatigil siya. Tumingin ulit kina Asher at Diana at napagtantong triplets sila. Yang Master McBride. Tumango si Mr. Robinson kay Almaro. Tumango si Almaro pabalik at hinatid ang mga bata sa loob. Pumasok si Isabella sa mansyon at nasa bulsa pa rin ang mga kamay. Nagulat dahil akala niya siya nasa loob ng ibang mundo. Ang sukat nitong mansyon, ang antique architecture, ganito mamuhay ang mayayaman sa Bashburg. Tumayo sa Grand Hall si Mr. McBride Sr. Naghihintay sa kanyang 3 apo. Nang makita niya sila ay masayang tumakbo papunta sa kanya. Umupo siyang nakabuka ang mga braso para salubungin sila. O ayan, tingnan mo mga apo ko. Namiss mo ba kami, Lolo? Bungad ni Diana. Siyempre, sobra ko kayong namiss. Pinindot ni Mr. McBride Sr. ang dulo ng kanyang ilong. Puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Eto ang unang beses ni Theodore dito, kaya bagong lahat sa kanya. Lolo, sobrang ganda ng lugar na to. Buong pusong napatawa si Mr. McBride Sr. Bahay mo rin ito. Sinamahan ng kasambahay si Isabella papunta sa kwarto niya. Ang kwarto ay may modernong disenyo, pero ang tanawin doon ay nakakamangha at tahimik. Kita nilang isang man-made pond at mga kakahuyan. Nagring ang phone niya. Si Sandro yon, lumakad siya papuntang bintana. Nag-aalangang ilagay ang phone sa tenga niya. Dad, Isabella, inaasikaso ko mga naiwang gamit ng mom mo nung mga nakaraan. Ibibigay ko ito sa iyo kung meron kang oras magpunta dito. Mga gamit ni ma'am? Buong akala niya hindi tinabi ng dad niya ang mga naiwang gamit ng mom niya.
Tinikom ni Isabel ang kanyang labi at humina ang kanyang boses. Okay. Nang sandaling maputol ang tawag, hinawakan ni Isabel ang phone sa kanyang dibdib at tumalikod para umalis. Pero nakita niya si Almaro nakatayo sa ibaba. May babaeng nakatayo sa harap niya. Sino yan? Tumatawa kasama ni Almarong babaeng maikli ang buhok. Pero hindi tulad ng araw na kinausap nito si Arya. Ngumiti sa kanya si Almaro. Nang makitang masaya ang dalawa, ang puso ni Isabel hindi mapakali. Hindi talaga dapat siya naniniwala sa kanya. Napansin siya ng babae at kinawan siya nito at nang nagsimulang lumipad ang isipan ni Isabela, ngumiti siya. Nang lumingon si Almaro, nagpanik si Isabela, tumalikod at umalis. Napasulyap si Almaro at sinarang kanyang labi. Sabi ni Mr. McBride Sr., kasama mong lover mo at totoo nga. Patawang hinampas na may maikling buhok na babae ang braso ni Almaro. Chelsea Thompson. Mabilis na lumapit si Sam at tinila siya papunta sa gilid. Huwag kang mamisikal. Hindi kita ililigtas kapag ginalit mo si Isabela. Napakamot ng ulo si Chelsea. Hindi ako namimisikal. Lahat na nasa troops ay ginagawa yan. Umikot ang mga mata ni Sam. Totoo yon, ang kapatid niya nasa troops at walang pakialam. Sobrang sanay itong kasama ang mga lalaki. Normal lang yun sa kanya. Kung magpapakasal siya balang araw, hindi siya makakakuha ng asawa kung hindi bagong kaibigan. Pero iba si Isabela. Lumingon sila pero nakitang wala na si Almaro. Nagpunta si Isabela sa baba at naglakad papuntang study. Doon niya narinig ang tatlong batang tumatawa kasama ang kanilang lolo. Mukhang nagkakwento si Mr. McBride Sr. sa kanila. Napagtanto niyang mahal ng mga bata ang mga McBride at si Mr. McBride Sr. ay mahal din sila ng sobra. Kung ipipilit niyang umalis pagkatapos ng 1 taon, masyadong malupit yun sa mga bata. Pero kung tatanggapin niya si Almaro, tumalikod si Isabel at merong nabangga. Si Almaro. Nakasuot ito ng manipis na knitted sweater. Mukhang komportable sa bahay pero mukha pa rin siyang maayos kahit ayon lang ang suot niya. Ayan ang rason kaya swerte siya sa babae kahit saan siya pumunta. Nakita mo? Nakitang ano? Napagtanto ni Isabel ang ibig sabihin ni Almaro habang sumasagot siya. Ibig niya bang sabihin nang makita ko siyang kausap ang ibang babae? Kahit na nakita ko, may dapat ba akong ikagulat tungkol doon? Nagkibit balikat si Isabel at ngumiti. Naningkit ang mga mata ni Almaro at nilampasan si Isabela. Sa tingin ko'y wala ka namang pakialam. Kung ganun wala nang silbing magpaliwanag pa. Nanigas si Isabela sa kanyang kinatatayuan. Matapos sabihin yun Almaro, nakaramdam siya ng pagtusok sa puso niya. Sobrang hindi komportable. Pinigilan niya sarili. Oo, wala siyang pakialam. Walang dapat na magitan sa kanilang dalawa. Hindi niya alam na ang tatlong bata ay nakita ang buong pangyayari. Nasa red alert ang relasyon ng kanilang mga magulang. Tumayo si Mr. McBride Sr. sa likod ng tatlong bata. Mahinang tinapik-tapik ang kanilang ulo. Nang makaalis si Isabela, sinabi ng tatlo, Lolo, anong gagawin namin kung hindi tinanggap ni Mommy si Daddy? Naintindihan ni Mr. McBride Sr. kung anong nangyayari. Kung gano'n ang problema ay nasa inyong mommy, bakit naman hindi niya tatanggapin ang daddy niyo? Maaring dahil hindi siya sigurado. Hindi pa rin siya sigurado kung si Almaro ba ang taong maasahan niya. Kaya insecure siya tungkol sa pag-ibig, kasal at pagbuo ng pamilya. Hindi niya alam kung anong pinagdadaanan ng babae. Nakita ko si daddy na may kausap na babae kanina. Sa tingin mo nakita yun ni mommy at inisip niyang niloloko siya ni daddy? Napatulala si Mr. McBride Sr. sa mga sinasabi ni Asher. Pero bigla siyang ngumiti. Pwede, pero huwag kang mag-alala. Si Tita Chelsea hindi magiging interesado sa lalaking katulad ng daddy mo. Mukhang kilalang kilala siya ni Mr. McBride Sr. para masabi yon. Ilang taon na siyang nagpapatakbo ng negosyo. Ibig sabihin, marami na siyang karanasan para malaman. Ang tatlong Thompson ay lumaki kasama ang troops at kilala na si Almaro simula nung bata pa sila. Lahat sila ay magaling sa iba't ibang bagay. Si Lucas ay pabigla-bigla pero matapang at tapat. Sobrang pinagkakatiwalaan siya ni Elder Master McBride. Si Sam ay mabusisi pagdating sa detalye at matatapos niya ang kahit anong gawain ng maayos. Kaya siyang pinili ni Almaro na magtrabaho sa Black Gold. Si Chelsea ang pinakabata ay matapang, parangkat walang pakialam. Kahit si Elder Master McBride ay hindi siya napipigilan, lalo na ni Almaro, kaya nanatili siya sa grupo. Nagulat ang tatlong bata. Merong mga babaeng hindi interesado sa kanilang tatay. Meron akong naisip.
Ang dalawang bata at si Mr. McBride Sr. ay tumingin kay Asher matapos niya itong sabihin. Nilagay niya ang isang kamay sa kanyang baba at nagpatuloy. Kapag gumana to, maniniwala si Mommy na seryoso si Daddy sa kanya. Nang makita siyang umaarting parang isang matanda, nanliit ang mga mata ni Mr. McBride Sr. Anong ideyang meron sa isang bata? Sabi ni Asher. Pero maaring masaktan si Daddy sa plano. Nang sumunod na araw, hindi nakatulog ng maayos si Isabela. Naglakad siya pababa at nakita ang kasambahay na naghahanda ng almusal para kay Mr. McBride Sr., Diana at Theodore. Pasensya na't nakatulog ako. Ang matulog sa ibang bahay at gumising sa oras na ng kainan na hindi magandang gawain at alam ni Isabela yon. Si Mr. McBride Sr. ay maintindihin na tao. Ayos lang yan, hindi ka lang sanay dito. Normal lang na hindi ka nakatulog ng maayos. Umupo ka at mag-almusal kasabay namin. Hinila ni Isabel ang puan at umupo. Pero si Almaro at Asher ay wala doon. Nasaan si Asher? Mami, lumbas sila ni Daddy kasama si Tita Chelsea nitong umaga. Nang binanggit ni Theodore si Chelsea, nagbago ng konti ang ekspresyon ni Isabela. Tumingin si Diana kay Mr. McBride Sr. Ngumiti si Mr. McBride Sr. at sinabing, Isabela, huwag kang mag-alala tungkol kay Almaro. Si Chelsea ay kapatid ni Sam at meron silang nakakatandang kapatid. Si Lucas. Ang tatlong yon ay kasama na ni Almaro simula nung bata pa sila at parte sila ng troops. Napahinto si Isabela at napangiti ng awkward. Hindi ako nag-aalala. Sinasabi ko lang sa'yo, hindi interesado si Chelsea kay Almaro. Magugustuhan mo siya kapag nakilala mo siya, sabi ni Theodore. Opo, Mami, sobrang bait ni Tita Chelsea. Medyo maingay lang siya at mahirap intindihin minsan. Ngumiti lang si Isabela. Kapag may sinabi pa siya, magmumukha siyang nagseselos. Hindi siya pwedeng magselos dahil kay Almaro. Magsiselos lang siya dahil may iba ng babaeng nakakuha ng kiliti ng tatlong bata. Lumapit si Diana kay Theodore at bumulong. Sa tingin mo ba galit si Mami? Tumango si Theodore na sumasang-ayon. Pagewang-gewang na pumasok si Chelsea at napasigaw ng malakas. Oh, hindi! Hindi! Naglakad siyang hinihingal. Napahinga sa pinto. Tumayo si Mr. McBride Sr. Anong nangyayari? Hindi ba nasa labas kayo ni Almaro at ni Asher? Hinaway ni Chelsea ang kanyang kamay at sinabing, sabi ni Asher ay gusto niyang bumili ng laruan para sa mga kapatid niya. Kaya pumunta kami ng market pero nawala siya. Naghiwalay kami ni Almaro para maghanap pero ngayon hindi ko makita ni isa sa kanila. Napatayo bigla si Isabel at gulat na napatingin sa kanya. Nawawala si Asher? Nadapa si Chelsea papunta sa kanya at muntik nang mapaluhod. Pasensya na, kasalanan ko to. Napaubo si Mr. McBride Sr. at sinabing seryosong tono. Sige na, magpadala ka na maghahanap sa kanila. Hindi malaking lugar na ito pero walang masyadong nagsusubaybay sa paligid, kaya mas mahirap maghanap kaysa sa syudad. Sir, pupunta na po ko kaagad. Pag hindi ko sila mahanap, pwede mo putulin ang mga paa ko. Pakiramdam talaga ni Chelsea yung nasa malaki siyang problema, kaya kagad siyang lumabas. Hinawakan ni Isabel ang kanyang kamao. Asher! Umalis siyang hindi na nag-isip at kahit wala pa siyang almusal. Alam ni Theodore at Diana ang plano ng kanilang kapatid, pero ang tatay nila at si Tita Chelsea ay walang alam, kahit ang kanilang nanay. Sige, huwag kang mag-alala kung ginawa ni Asher ang plano niya. Kasama ang tulong ni Lolo, hindi talaga siya mawawala. Matapos sabihin yun, dumilim ang mukha ni Mr. McBride Sr. Hindi niya naisip ng 5 taong gulang na si Asher ay makakaisip ng ganong kadelikadong plano. Kahit na delikadong plano yon, ang pamamaraan nitong batay talagang katulad ng lolo ni Almaro. Pagdating sa bangis ay mas katulad siya ni Teofilo McBride kaysa kay Almaro. Talagang siya isang McBride. Nilibot ni Isabella at Chelsea ang marketplace. Sinunod niyang sinabi ni Chelsea at naghiwalay. Tinanong niyang isang may-ari ng tindahang naalala si Chelsea at base sa kanyang description, nakita nito si Almaro pati si Asher. Pero hindi nito napansin kung saan sila pumunta. Hindi mapakali si Isabella. Hindi niya maisip kung anong pwedeng mangyari kung ang isang batang katulad ni Asher ay mawala. Kasalanan niya yon. Hindi dapat siya natulog ng matagal. Anong gagawin niya kapag nawala si Asher? Malaking bahagi ng puso niyang batang yon. Huwag ka masyadong mataranta sa ngayon. Sinabihan ko ng kuya kung pumunta dito. Mahanap natin sila. Abala si Chelsea sa pagtawag sa phone habang pinapagaan ang loob ni Isabella. Alam ni Isabella na wala siyang ibang masisisi
kung hindi ang sarili niya. Ang phone ni Almaro. Muntik nang makalimutan ni Isabel ang tungkol doon. Kinuha ang phone niya at tinawagan ito pero walang sumasagot. Suot siguro ni Asher ang kanyang phone watch. Sinubukan niyang i-dial ang number nito pero wala ring sumagot. Hindi na siya mapakali. May nangyari bang masama sa kanila? Nandito ang kapatid ko. Matapos masabi ni Chelsea yun, dumating si Sam at ilang bodyguards. Anong nangyari kay Mr. McBride at Asher? Pasensya na, kasalanan ko dahil hindi ko sila binantayan. Nawala bigla si Asher at naghiwalay kami ni Mr. McBride para maghanap. Pero pareho ko silang hindi nakita. Ngayon lang naranasan ni Chelsea ang ganitong balakid. Pamilyar sa kanya sa ang sulok ng lugar pero nawalan siya ng bata sa harapan niya. Nakakahiya yun. Paniguradong hinanap ni Mr. McBride si Asher. Hindi kaya nasa kasukalan sila? Kung nakidnap si Asher, hindi pupunta mga taong yun sa mataong lugar. Pupunta sila kung saan walang makakakita. Ano pang hinihintay nyo? Alis na! Hindi na naghihintay si Chelsea ng utos ni Sam at nagsimula na siyang tumakbo. Kung hindi niya sila mahanap, mawawalan siya ng binti. Sa labas ng bayan, tumakbo si Asher sa kakahuyan at sumilip sa likod ng puno. Alam niya na mayroong mga taong pinadala ang lolo niya para sundan siya, kaya hindi siya kinakabahan na may mangyayaring masama sa kanya. Kahit na nagsisisi siya dahil sa ginawa niya sa kanyang ama, ito lang ang paraan para malaman niya kung may pakialam ba ang kanyang ina sa kanyang ama. Asher! Bumalik si Asher sa likod ng punot na nahimik nang marinig niyang boses ni Almaro. Naroon si Almaro dahil may nakita siyang kahina-hinalang mga tao na papunta doon, kaya pumunta siya dito. Sino sila? Kapag may nangyaring masama kay Asher, tatapusin niya mga taong yon. Nang handa na si Asher na hayaan silang ambushin siya, nakarinig siya ng tunog na nagpahinto sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon, may ahas na lumitaw sa mga damo. Ilang talampakan ng layo, marahan siyang umatras pero inangat ng ahas ang leeg nito at handa ng umatake. Aray! Nagigting ang panga ni Asher. Nadapa siya sa baging habang sinusubukan tumakbo. Lumingon siya at nakitang papalapit na ahas sa kanya. Nang kumuha siya ng sanga sa lupa, may katawang humarang sa harap niya at kinagat ito ng ahas sa braso. Hinawakan ni Almarong ahas at binato ito sa mga puno. Kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak ang ahas na huminto din sa paggalaw matapos ang ilang panginginig. Daddy! Gulat siyang tinignan ni Asher habang nakaupo pa rin sa lupa. Nang tumayo siya, nang hinang binti niya sa takot. Nawala siya sa balanse at nagsimulang gumulong pababa sa burol pero wala siyang naramdamang sakit. Napagtanto niyang yakap-yakap siya ng kanyang ama nang buksan niyang kanyang mga mata. Hawak ni Almaro si Asher sa kanyang mga bisig. Tumama ang ulo niya sa punot ang kagat ng ahas sa kanyang braso ay nagsisimula ng dumugo. May mga sugat siya dahil sa baging at ang puti niyang shirt ay napunit. Sinusubukan niya manatiling gising at tiningnan si Asher na ligtas at nakaya pang magbigay ng ngiti. Mabuti naman at ligtas ka. Daddy! Mr. McBride! Asher! Sa ospital sa bayan. Nang makatanggap ng tawag si Isabella kay Sam, nagmamadali siyang pumunta para makita si Asher na nakaupo lang sa bangko. Nakaupo siya doon at mukhang gulong-gulo. Marumi ang damit at merong dumi sa mukha. Lumapit si Isabella kay Asher at nanghihinang lumakad sa harap niya. Hindi malaman kung natatakot ba ito o anuman. Saan ka pumunta, Asher? Paano ito nangyari? I'm sorry, Mommy. Dahil sa akin nasaktan si Daddy. Nakakabang kalmadong tono ni Asher. Natahimik si Isabella dahil dito. Anong nangyari sa kanya? Samantala, lumabas naman sa ward ang doktor. Sinong pamilya ni Almaro McBride? Natatakot na tumayo si Isabella. Sa kabilang banda, lumapit naman dito agad si Sam. Pamilya niya kaming lahat. Pwede ba naming malaman kung ano nangyari sa kanya? Seryoso lang ekspresyon ng doktor. Nalinisan na namin ang mga sugat niya at binigyan na siya ng blood serum injection. Mabuti na lang hindi masyado makamandag ang ahas na kumagat sa kanya. Dahil kung hindi kahit doktor, ay hindi siya kayang gamutin. Kailangan pa rin namin siyang bantayan ng 2 pang araw para mamonitor ang kalagayan niya. Nakagat si Almaro na makamandag na ahas? Itinikom ni Isabel ang labi niya habang ang mukha niya para bang namumutla. Nakagat si Daddy na makamandag na ahas kasi sinubukan niya akong protektahan. Nakagat sana ako ng ahas ko hindi dahil kay Daddy. Napayuko si Asher. Kahit nakasama sa plano niyang masaktan ng kanyang ama, hindi nakala ni Asher na ipapahamak ng kanyang ama ang sariling to
para protektahan siya sa makamandang na ahas at gumulong sa burol para lang hindi siya masaktan. Tinaas ni Asher ng ulo niya para tumingin kay Isabela na para bang may naalala siya. Nawala ang tigas sa tingin niya. Habang nahihirapan siyang banggitin ang gusto niyang sabihin. Mami, kahit ayaw ko kay Daddy dati, niligtas niya ako. Mamamatay ba siya dahil sa akin? Ginusto ni Asher na sumugal, pero anong gagawin niya kung mamamatay ang ama niya dahil sa kanya? Niyakap siya ni Isabela. Walang tunog ang pag-iyak ni Asher sa mga bisig ni Isabela sa kabila ng pagpipigil niyang umiyak sa harap nito. Dumating agad si Mr. McBride Sr. sa ospital kasama si Theodore and Diana. Malakas na napasinghap ang matanda matapos malaman ang sitwasyon. Pasensya na po, Grandpa! Paghingi ng tawad ni Asher, naglakad si Mr. McBride papunta sa harap ni Asher. Tinasang kanyang kamay at hinawakan ang ulo ni Asher. Aksidente yon, mabuti naman at ayos ka. Hindi alam ni Almaro kung gaano na siya katagal walang malay at madilim na sa labas nang magising siya ulit. Tumalikod siya at nakita si Isabela na tutulog habang nakatukod sa gilid ng higaan at hindi niya mapigilang magulat dito. Pinilit niyang kanyang sarili na dahan-dahang makaupo at dahil doon, nagising si Isabela kaagad. Tinignan siya ni Isabela. Gising ka na pala? Nasaan si Asher? Ang unang mga salita ni Almaro ay tungkol kay Asher. Yumuko si Isabela. Ayos lang si Asher. Salamat sa pagligtas sa kanya. Nagbagong titig ni Almaro. Pinapasalamatan mo ko ha? Ibang tao ba ako o ang ama ng bata para sa'yo? Hayaan mo na, wala rin naman ako magandang maririnig sa'yo. Kaya mas mabuti pang huwag ka na lang magsalita. Ayaw ni Almaro magalit dahil kay Isabela. Mas mabuti para sa kanya ang kumalma at gumaling sa kanyang mga injury. Kinagat ni Isabela ang kanyang ibabang labi at sandaling natahimik bago siya sumagot. Alam kong ikaw ang ama ng mga bata at nakikita ko yon. Mabuti ka sa kanya. Hindi mo maintindihan kung paano kita tratuhin. Ikaw, napangalit ng ngipin si Isabela na mapansin ang makulit na tingin ni Almaro. Kinakausap kita tungkol sa seryosong bagay. Huwag mong ibahin ang usapan. Ayaw ko na lang makinig kung iba lang din sasabihin mo. Tumalikod na si Almaro kay Isabela tumiga. Nagulat naman si Isabela. Kailan pa naging arogante si Almaro? Tumayo siya. Almaro, ikaw. Nagugutom ako. Nagulat si Isabela bago niya naalalang wala pa itong kinain. Kaya naglakad siya papunta sa bedside table kung saan nakalagay ang food tray. Kinuha niya ang tray at lumapit kay Almaro na nakatalikod pa rin sa kanya. Nagugutom ka, hindi ba? Kain. Dahan-dahang upo si Almaro. Tumingin siya kay Isabela at dahan-dahang binikas. Pakainin mo ko. Kung noon ito nangyari, nilapag ni Isabela ang food tray at sasabihin, bahala ka. Pero wala siyang sinabing kahit ano ngayon. Sa halip umupo siya sa tabi ng higaan at sinubuan si Almaro. Bigla siyang nahiya dahil tinititigan siya ni Almaro ng malapitan. Ginagawa ko lang to para kay Asher. Paliwanag ni Isabela. Nilunok ni Almaro ang pagkain sinusubo sa kanya ni Isabela, tinitigan niya habang napapangiti. Bigla niyang naisip na ayos lang din pala na ma-injured siya. Nang matapos siyang kumain, itinabi ni Isabela ang food tray. Tinitingnan siya ni Almaro habang sumasandal ito sa unan para magpahinga. Nang mapansing hindi pa umaalis si Isabela. Nandito ka ba para may kasama ko? Sabi ni Almaro. Sa tingin mo ba, bukal sa loob ko itong ginagawa ko? Hindi siya mananatili kung hindi lang nasaktan si Almaro sa pagligtas kay Asher. Kumunatang noon ni Almaro at biglang inangat ang kumot. Pagpapakita sa pwesto sa tabi niya, tinapik niya ang higaan. Pwede kang humiga sa kabilang banda ng higaan ko kahit labag sa loob ko para makatulog ka. Walang masabi si Isabela. Nagpatuloy si Almaro sa mga waring seryosong sinasabi niya. Isa akong pasyente. Wala akong magagawa para makalaban kung meron kang gagawing masama sa akin. Hindi alam ni Isabela ang sasabihin. Leche ka, bakit hindi ka nalang mamatay sa kagat na makamandag na ahas ha? Tinanggihan naman ni Isabela na matulog sa tabi ni Almaro, kaya hindi rin siya pinilit nito. Tumalikod na ito at natulog. Sumandal si Isabela sa pader at tumingin sa bintana. Mukhang nakaupo lang siya dito buong gabi. Baka dahil sa lamig at nanginginig siya at bumaluktot para matulog sa sofa sa gilid. Hindi siya nakatulog ng maayos noong mga nakaraang gabi at sobrang pagod kaya nakatulog siya kaagad. Dahan-dahang dumilat si Almaro at lumingon sa kabila para tingnan ang babaeng nakabaluktot sa sofa. Hindi niya mapigilang mag-isip kung paano niya mahuhuli ang puso nito.
Iniisip niya kung mali ba ang ginagawa niya o ignorante lang talaga si Isabela. Marahil kailangan niya pang maglaan ng oras para mas makilala si Isabela. Napansin niyang nanginginig ito sa lamig. Tumayo si Almaro sa higaan at tanglakad para buhatin siya papunta sa higaan. Humiga siya sa tabi ni Isabela. Binalot niya ito ng kumot, tumagilid at namaluktot sa tabi nito. Napakunot ng noo ni Almaro nang sumiksik sa braso niya si Isabela at kinuskus pang sarili ito sa baba niya. Pinanganak ang babaeng ito para pahirapan ako. Yun ay isang kalmado tahimik na gabi. Nang magising si Isabela kinabukasan, pagdilat niya ng mga matay nakita niya si Mr. McBride Sr. Sam at ang tatlong batang nagtataka siyang tinitingnan sa kwarto. Agad na napaupo si Isabela na mapansin niyang nakahawak ang isang braso ni Almaro sa kanya. Natulog siya sa higaan nito. Natawa si Mr. McBride Sr. at sinabing, "Ayos lang yun, matulog ka pa. Ililibot ko muna ang mga bata." "Cheers, Mommy!" Umalis ang tatlong bata kasama si Mr. McBride Sr. Nagmamadali namang sumunod si Sam. Naiwang walang masabi si Isabela matapos yung marinig ng malakas niyang sigaw mula sa kwarto. "Walang hiya ka, Almaro McBride." Inutusan ni Mr. McBride Sr. ang mga tagapagsilbi na maghanda ng masarap na tanghalian noong araw na lalabas na si Almaro sa ospital. Si Sam at ang kanyang nakababatang kapatid na si Chelsea ay sinamahan sila sa lamesa para ipagdiwang ang pag-uwi ni Almaro. Lumingon si Mr. McBride kay Isabela at sinabing, "Salamat sa 2 araw na pag-aalaga kay Almaro, Bella." Napahinto sandali si Isabela bago siya nakangiting nagsalita. "Wala po yun, sir." Si Chelsea na nilalantakan ng pagkain na lumingon sa kanila at sinabing, "Isabela, hindi ba dapat dad ang tawag mo sa kanya?" Pabiro siyang kinurot ni Sam. "Kahit pagkain hindi ka magpapatigil sa pagsasalita." Nakaramdam naman ng hiya si Isabela. Natawa si Mr. McBride Sr. at sinabing, "Darating din tayo dyan. Hindi naman tayo nagmamadali." "Wow! Ang ibig sabihin, kailangan pang makuha ulit ni Mr. McBride ang loob ng asawa niya, ha? Nakakatawa yun." Hindi mapigilan ni Chelsea na asarin si Almaro sa hapagkainan. Halos tumawa na siya ng malakas. Kung hindi lang siya tinuturing na pamilya ni Mr. McBride Sr., pinaalis na siya nito, hindi ba? Seryoso lang ang ekspresyon ni Almaro. Kinurot ulit ni Sam si Chelsea at nagsalita ng hindi naghihiwalay ang mga labi. "Kain." May naalala bigla sa Chelsea kaya naman masigla niyang sinabi kay Isabela, "Hayaan mo kong ipakilala ang sarili ko, madam. Ako si Chelsea Thompson at ako ang nakababatang kapatid na babae ng tangang ito. Para na namin kuya si Mr. McBride at matalik kami magkakaibigan, kaya huwag mo sana kaming masamain." Ngumiti naman si Isabela. Talagang maangas ang personalidad ni Chelsea at medyo madaldal siya. Tumingin naman siya kay Sam. "Meron ka rin pala nakababatang babaeng kapatid, ha?" Nainis naman si Sam. "Kasamang kapatid ko sa grupo mula noon. Kapag tumataka siya para tingnan ka nang malaman niyang uuwi si Almaro kasama ka. Pwede bang ayusin mong sinasabi mo? Pumunta ako rito dahil nagpaalam ako sa commanding officer." Hindi nasisiyahan si Chelsea. Tinapunan naman siya ng tingin ni Sam. "Parurusahan ka sana ng commanding officer kung hindi lang sa pagkakaibigan nito sa kuya natin." Tumawa si Diana at sinabing, "Tita Chelsea, bakit po kakaibang pangalan niya ni Tito Sam?" Inakbayan naman ni Chelsea si Sam at nakangiting sinabi kay Diana, "Hindi ko rin alam kasi ang mga magulang namin na nagbigay nito. Ang pangalan ng kuya ko ay Lucas, galing sa Biblia." Swerte na ako't pinangalanan akong Chelsea at hindi Honey sa pagiging matamis. Pinigilan naman ni Theodore and Diana ang kanilang tawa. Tumingin si Isabela sa gawin ni Sam at sinabing, kaya ba siya naging Sam dahil pinangalan niyan sa kanya dahil sa pagiging sintu-sinto? Wala siglang sabi ni Almaro. "Ha!" Ang mga tao sa hapagkainan na hindi na napigilan tumawa. Tinanggal naman ni Sam ang kamay ni Chelsea at sinabi habang nahihiya, "Sige na, mas magaling ka nang makipag-usap kaysa sa akin. Magpakita ka naman ng respeto kay Mr. McBride Sr. na nandito. Pwede ba? Tirahan mo naman ako ng konting reputasyon. Bakit kailangan mo laging sabihin ang kwentong ito?" Hindi naman galit si Mr. McBride Sr. sa biruan ng mga bata sa paligid niya. Kung tutuusin, naging magaan ang pakiramdam ng paligid dahil sa tawanan. Bumalik sila sa Royal Capital ng Bashborge pagkatapos kumain. Nakatingin si Isabela sa bintana ng sasakyan. Ang unang plano ay mananatili lang silang dalawa sa araw na yon. Pero nanatili sila ng isa pang araw dahil sa injury ni Almaro. Ngunit dahil sa 3 araw na kasama sila,
Nalaman niyang kaya niyang makisama sa kanila ng masaya at may pagkakasundo kahit na hindi sila totoong pamilya. Sa kabilang banda, ang totoo niyang pamilya ay may sabuatan laban sa isa't isa. Anong iniisip mo? Itinaas ni Almaro ang kanyang kamay at nilarong buhok ni Isabela sa kanyang mga daliri. Ang malambot at matingkad na buhok ni Isabela ay dumudula sa kanyang palad at nakakakiliti ito. Humarap si Isabela kay Almaro para tingnan ito pero kagad siyang nag-iwas ang tingin matapos magtama ang kanilang mga mata. Wala, iniisip ko lang. Malapit ang pamilya mo kay Sam at sa kapatid niya. Naningkit ang mga mata ni Almaro, mahinang tumawa at sinabing, ang mga magulang nila ay dati nagtatrabaho sa lolo ko. Pero namatay sila sa aksidente. Inampun sila ng lolo ko at pinalaki. Nagulat si Isabela. Tiningnan niya si Almaro na may pagkamangha dahil wala siyang alam na ganun ang nangyari kay Sam at sa kapatid nito. Binawi ni Almaro ang kanyang kamay at naupo ng maayos. Si Lucas ang kuya ni Sam at Chelsea at nagtatrabaho siya bilang bodyguard kay lolo. Si Sam naman ay masalang tao at gustong nasa tamang pagkakasunod-sunod ang gagawin kahit na medyo madaldal. Kaya naman sa akin siya nagtatrabaho. Si Chelsea naman ang makulit na babaeng yun ay ayaw matali sa trabaho. Kaya naman wala siyang ginagawa at palagi lang sumasama sa tropa. Binaba ni Isabel ang kanyang tingin. Almaro, dati pa ako nagtataka. Anong klase bang pamilyang McBride? Sabi ng iba'y pantay lang ang pamilya ng McBride sa pamilya ng Bolton. Mapakatayuan man o kapangyarihan. Pero ibang McBride sa Bolton dahil hindi naman noble family ang McBride. Bigla na lang silang naging tanyag. Paano naging ganitong katayuan ng McBride dahil lang sa normal na negosyo? Patagilid na tinignan ni Almaro si Isabel at pinaghiwalay ang nakatikom niyang labi para magsalita. Malalaman mo rin yun sa hinaharap. Sisiguraduhin kong ligtas ka ng mga bata kahit anong mangyari. Saglit na nagulat si Isabela. Napaisip siya pero hindi na nagsalita pa.